Hello mga kumartes, finally ito na yung last day natin dito sa ospital. Dahil sa sobrang tagal nga natin dito sa ospital, itong aking anak nga ay talaga namang inip na. Kahit naman ako, halos 1 linggo rin ako nakapahinga. Hindi nga rin siya kasi makakilos ng ayos dahil nga may dextrose, pero okay na talaga siya mga kumarites. Hindi na nga siya nilalagnat. Tapos yung ubot sipon nga niya, diniretso na nga din namin dito sa ospital, kaya naman okay na din at hindi na nga siya inuubo. At tingin ko nga itong dextrose nga na nakalagay sa kanya ngayon, siguro ubusin na lang to. Tapos ayun, si doktora nag-round na nga at ayun, finally makakalabas na talaga kami. Kahapon kasi nung kinuhanan siya ng platelet 120, tapos ngayong umaga nung kinuhanan siya 130 na. At si doktora hindi rin makapaniwala na binata na yung pasyente niya. At ang sabi pa nga ni doktora, wag daw muna mag-girlfriend, at pagka mag-girlfriend dapat alam daw niya at dapat ipakilala sa kanya. Mag-alala doktora, dahil pag nagkaanak yan, kayo rin nakukunan pedya. Itong aking anak nga ay natanggalan na nga rin ng swero, at si inay nga ay nagagayak na ng mga gamit namin na dadalhin nga pa uwi. Tapos nagpasama nga ako kay Kuya Jer sa baba, at ito na nga, nagpa-final bill na nga kami. Ito na nga mga kumarites ang ating excess. Kaya naman ayan, yung itinatago natin dito sa loob ng ating baul ay ayan, mawi-withdraw na natin. O ito na nga, sasabihin ko na nga kasi sa inyo yung sikreto ko mga kumarites. Meron talaga akong emergency fund sa ATM mga kumarites. Nag-iiwan nga ako sa ATM ng 5K or 10K para sa emergency. Para kung sakaling kailanganin natin, meron tayong madudukot. Kaya ayan, nadukot na natin. At yung ibang mga gamit nadala na nga pala ni Inay kahapon. Kaya ayan, konti na lang yung aming mga dala ngayon. At shoutout nga pala kay Tito Kyle niya, at nagpahiram nga pala nitong sasakyan para nga kami makaon dito sa ospital. O alam nyo na mga kumarites, kailangan na ulit nating mag-ipon ng pang-emergency fund. Pero okay lang kahit hindi naman, meron naman tayong Shopee loan. Huy, wag naman! Hindi pa nga tayo tapos sa utang, uutang na naman. Bago nga kami pumunta kay Inay, dito muna kami nagpunta sa bahay namin dito sa San Rafael. Dahil yung bilyaran nitong aking anak pinadaanan nga niya para nga doon nga kina Inay dalhin. Para nga din maiwasan na rin yung kinasa cellphone niya, para nga meron siyang paglibangan dito kina Inay. Para pwede nga din na pagkakaawas niya galing school, yung mga kaklase niya pwede niyang ayain para maglaro. Buti nga at nagkasya nga dito sa loob ng sasakyan itong kanyang bilyaran. Bago pa nga siya ma-ospital, pinadadala niya na nga to. Yun nga lang ay hindi nga nadala dahil nga na-ospital naman siya. Sa mga nagtataka nga po pala kung bakit nga pala meron pa rin tayong excess kahit naman meron tayong Medicard, ito na nga po kasi. Ang hawak ko kasing card ay pang ward lang. Para kasi mga kumarites hindi masyadong mabigat bayadan. Sa company namin kasi mga kumarites, kapag ka nga meron kang card, yung isa libre at yung isa babayadan mo. Syempre ang libre nga doon yung aking asawa, at ang may bayad dito yung aking anak. At dahil nga nasa ward tayo at nasa private naman tayo napapunta, kaya ayun, nagkaroon tayo ng excess. Pag kasi mga kumarites, nag-private nga ako, mas malaki yung kaltas sa akin. Pero same lang din naman, kwarto lang naman talaga yung pinagkaiba. Pero yung amount naman na makukuha nila same pa din naman. At ayan, finally na andito na nga pala tayo sa bahay ni Inay. O diba, kuhang-kuha ni Kyler ang barino ng kanyang kuya Kurt. Naglalaro nga ng bilyard ditong aking anak, yun nga lang ay hindi nga magkaigi at sinasalaw nga ni Kyler. Kaya naman ayan ang nangyari, nag-cellphone na laang. Dito nga muna pinuwesto sa loob yung bilyaran dahil nga medyo mainit nga sa labas. At hahanap pa nga si Inay na magandang pwesto na paglalagyan ng kanyang bilyard. Hindi na rin naman ako nagtagal at ayan, hapon na nga ito, at sabi ko nga kay Inay, ako nga ay uuwi na. Mga 5:30 siguro to ng hapon at naandito na nga tayo sa labasan. Nagtataka siguro kayo no kung bakit hindi yung asawa ko yung sumundo sa amin sa ospital. Busy nga yun kasi mga kumarites, dahil nga dapat hindi niya gaganapin yung birthday niya. Dahil nga mga kumarites, si Kurt ay nasa ospital. Alangan naman mag-celebrate siya, nasa ospital kami. Dapat talaga kahapon yun, Sabado. Dahil nga nasa ospital pa kami, pinospone niya muna yung birthday ganap niya. Pero sabi nga niya, kung makakalabas nga daw kami ng linggo, di pwede namang linggo niya ganapin yung kanyang birthday. At dahil sure na nga na makakalabas nga kami ngayong linggo, ngayon na nga niya ganap yung kanyang birthday. Kaya pa mula kaninang umaga, busy nga yan dito sa pagluluto ng pulutan. At dumating nga ako dito sa bahay, mga nagiinuman na nga sila. Kaya naku, pasensya po talaga dun sa mga hindi na-invite, pangkauntian lang talaga to. Yaan nyo, sa susunod na birthday niya, babawi tayo. Dapat kasi talaga magluluto kami ng pansit ngayon, yun nga lang hindi na nga nakapagluto. At dahil nga ngayon linggo, kinabukasan may mga trabaho sila, hindi naman ito talaga panglasingan. Hindi talaga siya aabutin na magdamagan dahil nga may mga trabaho pa bukas. At ayan, kita nyo naman, ang dami kong imisin. At yun nga, kaninang umaga nga yung asawa ko yung inutusan kong mamalengke. Hindi na nga rin ako nakalis ng ospital dahil nga nag-asikaso pa nga ako ng mga dapat asikasuhin. At ayan, pag siya nga ang
mamalengke, ayan, pati plastic na andito sa freezer. Wala nang hugas-hugas, diretso sa ref. Tinignan ko nga kung tama naman yung kanyang mga pinamili dahil nga meron nga siyang listahan. Kagabi nga nung nasa ospital kami, nililista ko na nga sa cellphone niya para nga hindi na makalimutan. At ayan, ito nga yung isa sa mga pulutan at sabi ko nga ay magtira ng kanilang pang-ulam. Si Kyle nga pala yung nagluto niyan at pak na pak, ang sarap. Kaya imbis na maging pulutan ay ginawa na lang naming ulam. Pagkadating ko nga dito sa bahay ay hindi na muna nga ako naligo at sobrang init mga kumarites. Nag-imis nga muna ako dito ng mga dapat kong imisin dahil nga kinabukasan ay papasok na nga tayo. Kinuha ko na nga sa sampayan itong kurtina at ito na nga rin ulit yung ilalagay natin dito sa kwarto. Kahapon naman ay nakapagpunas-punas na nga ako dito sa kwarto at maglalagay naman tayo ng mga punda ng unan. Pero bago nga yan, mag-i-spray nga muna tayo nitong baulilay dahil nga may nakikita nga akong mga lamok. Hindi rin nga ako mga kumarites nawawala nitong baulilay. Effective talaga to lalo na kapag yung mga langgam madami tas spray nyo, naku, makikita nyo mga patay na agad. At pagkatapos nga nyan, kahit may nagiinom sa labas, nilikom ko na nga itong aking mga sinampay. At dahil nga 1 week naman tayong hindi nakapasok, ay wala naman tayong plantsahin. Ito nga muna yung uunahin ko, magtitiklop muna ako ng mga damit namin. Nandito nga pala yung pinsan ng aking asawa at yung mga damit nga niya, sinama na rin namin dito sa aming mga labahin. At yung mga damit nga niya, ibinukod ko na nga din ng tiklop at inilagay ko na nga lang dito sa may gilid. At pagkatapos naman nun, kinuha ko nga ulit itong baulilay at nag-spray naman ako dito sa sala. Para nga mamaya ay wala nga mga lumilipad na lamok. Medyo nauuhaw na nga ako mga kumartes kaya naman ayan, napainom nga ako ng tubig. At syempre hindi pa natatapos ang gawain natin dyan. Pinagpagan ko nga muna itong aming kama at ayan, lalagyan na natin itong bedsheet. At pagkalagay ko nga nitong bedsheet ay kinuha ko naman yung mga tiklupin ko sa labas at dito ko na nga inilagay sa loob para dito na tayo magtitiklop. At bago nga yun, naligo muna ako mga kumartes dahil ako'y banas na banas na. Binuhay ko na nga rin yung electric fan dito sa loob ng kwarto. Kaya naman ayan, feeling fresh si Mami Loy nyo, char. At pinaglalagyan ko na nga ng mga punda itong aming mga unan at pagkatapos naman yan ay magtitiklop naman tayo nitong aming mga damit. Medyo maingay nga sa labas dahil nga meron nga mga nagkakantahan. Pinagbigyan ko na nga yung asawa ko dahil nga hindi naman din talaga niya na-celebrate yung birthday niya. Kaya yun dapat ambag niya sa ospital, ayun, napaambag sa inuman, char. Okay lang naman kasi mga kumarites dahil nga ang pera ikikitain pa naman natin yan. Ang mahalaga naman nakalabas na ng ospital yung aking anak at nakapag-celebrate naman ng birthday yung aking asawa. At dito na nga mga kumarites nagtatapos ang ating hospital series. Sana'y wala nang susunod talaga namang umay. O siya, masyado na kayo nag-i-enjoy panonood. Hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang ulit ang ating mga susunod pang mga mini vlog. Salamat talaga sa aking mga kumarites ng tunay at talaga namang nag-aabang ng ating mga mini vlog. Kahit nasa 100 viewers nga lang tayo lagi, okay lang yun mga kumarites. Ang mahalaga ay lagi nga kayong updated, char. Para saan pat kayo yung naging kumarites ko kung hindi kayo lagi nanonood ng aking mini vlog. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!